Sa mismong gitna ng Gaza, may mga taong nakakita ng isang napakaliwanag na liwanag, parang liwanag na bumaba mula sa langit. At sa gitna nito, unti-unting lumitaw ang isang figurang halos kaparehong-kapareho ng hitsura ni Jesus Christ. Hindi raw ito simpleng saglit lang na panaginip o imahinasyon. Para sa mga taong nakakita, ito ay totoong-totoo at napakalakas ng dating. At mula sa encounter na iyon, mabilis umabot sa buong rehiyon ng balita. Parang alon na kumalat ng biglaan. Maraming nagsasabing dahil sa pangyayaring yon, milyon-milyong tao ang biglang nagkaroon ng bagong pananampalataya. Sa kwento ng mga nakarinig nito, napakaraming Muslim daw ang lumapit kay Jesus na para bang isang malawakang spiritual awakening ang biglang naganap. Para sa iba, hindi lang ito tungkol sa bilang ng nagbago ng pananampalataya. Ito ay palatandaan ng isang pag-asang matagal nang hinahanap ng maraming tao. Isipin mo kung gaano kalakas ang epekto, mga buhay na nagbago, mga pusong napuno ng pag-asa, at mga komunidad na parang muling sumisigla. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon? At bakit sa Gaza? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa Biblia, madalas nating mabasa ang tungkol sa mga signs and wonders, mga hindi maipaliwanag na pangyayari na may malalim na mensahe. Hindi tuloy maiwasang itanong ng mga tao kung ang nangyari ba sa Gaza ay isa rin sa mga ito. Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 14, at ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos ay ipapahayag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa, at pagkatapos nito darating ang wakas. Habang pinag-iisipan ito ng mga teologian at mga mananampalataya, marami ang nagtatanong kung ano kaya ang ibig sabihin nito para sa panahon natin ngayon. Ngayon isipin mo ulit ang Gaza, isang lugar na kilala sa hirap, gulo at kagipitan. Tapos biglang nagiging entablado ng isang kakaibang pangyayari. Isang liwanag na mas maliwanag pa sa anumang nakita nila. At sa gitna nito, isang figurang parang si Jesus Christ mismo. Para sa mga nakasaksi, hindi ito basta kwento. Ito ay encounter na puno ng takot, pagkamangha at malalim na respeto. At mula rito maraming tao ang nagsabing nagising sila sa isang bagong pag-asa. Hindi lamang ito kwento ng malaking bilang ng conversions. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, kung paano nito kayang baguhin ang buhay ng isang tao at ang direksyon ng isang komunidad. Parang sinasabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 17, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae. Makakakita ng mga pangitain ng mga kabataan at mananaginip ng mga mensahe ang mga matatanda. Kaya ang tanong ngayon, ano ang dapat maging tugon natin bilang mga mananampalataya sa ganitong kwento? Paano natin iintindihin ang isang pangyayaring ganito kabigat at ganito kaganda? Kung iniisip mo kung ano ang pakiramdam na makakita ng isang tunay na miracle, ganito raw ang eksena sa Gaza ayon sa mga kwento. Isang maliwanag na liwanag, isang figurang hindi mo maipagkakaila at mga taong napuno ng pagkamangha at paggalang. Isipin mo ang isang normal na gabi sa Gaza. Papalubog ang araw, mahahabang anino ang bumabalot sa mga kalye at ang buong lugar ay parang humihinga ng mabagal pagkatapos ng isang araw ng hirap. Pero bigla may nangyaring hindi maipaliwanag. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa langit, mas maliwanag pa sa araw pero hindi masakit sa mata. Isang tanawin na siguradong makakapagpatigil ng kahit sinong makakakita. Ngayon ilagay mo ang sarili mo sa sandaling yon. Ano kaya ang mararamdaman mo? Ganito mismo ang naranasan ng maraming tao sa Gaza. Isa sa kanila si Ahmed. At ganito ang sabi niya, may liwanag na sobrang liwanag, mas maliwanag sa araw. At sa gitna nito, may lumabas na figurang nagdala ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Hindi raw ito simpleng ilusyong nakita nila. Ito ay encounter na dumiretso sa kaluluwa ng mga tao. Sa gitna ng napakaliwanag na liwanag, may lumitaw na figura na balot ng kakaibang presensya. Mula ulo hanggang paa, ramdam daw ang kapayapaan para bang unti-unting gumagaan ang loob nila at nawawala ang bigat ng kanilang problema. At ang figurang iyon, ayon sa lahat ng nakakita, ay kamukhang kamukha ni Jesus Christ. Ang impresyon ay napakalakas, napakatotoo at hindi malilimutan. Napakahalaga rin ng lugar kung saan ito nangyari, Gaza. Isang lugar na madalas nauugnay sa gulo, hirap at kadiliman. Pero sa gabing iyon bigla itong naging entablado ng liwanag. Para bang pinakita mismo ng Diyos na kahit sa pinakaitim na lugar
kaya pa rin niyang magdala ng pag-asa. Ito ay tumutugma sa sinabi ni Hesukristo sa John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. May isa pang saksi, si Fatima, isang babaeng may pinagdadaanan sa personal na buhay. Ganito ang kwento niya. Parang bumukas ang langit, may init at pagmamahal akong naramdaman na hindi ko pa nararanasan dati. Nang makita ko siya, alam kong magbabago ang buhay ko. Ang karanasang ito ay hindi lang sa iisang tao nangyari. Mula sa liwanag na yun, napakaraming tao ang nakaramdam ng bagong pag-asa. Marami ang nagsimulang magtanong, maghanap at magbago ng direksyon sa buhay. At ayon sa mga kumakalat na kwento, ang divine encounter na ito ang nagpasimula ng isang sobrang laki at hindi pa nangyayaring paggalaw ng pananampalataya. Isang spiritual awakening na nagresulta sa napakalaking bilang ng mga taong yumakap sa Christian faith. Isipin mo ang epekto, 6 na milyong tao, iba't ibang buhay, iba't ibang kwento, pero lahat tinamaan ng iisang karanasan. Hindi lang ito numero, ito ay larawan ng mga buhay na binago, mga pusong binuksan at mga komunidad na nagkaroon ng bagong pag-asa. Sa panahon ngayon, bihira ang ganitong klasing pangyayari. Kaya ang laki ng paggalaw na ito ay parang echo ng mga malalaking revival na binabasa lang natin sa kasaysayan. Para sa maraming tao, ito ay bagong kabanata sa world religious history. Isang patunay na ang pananampalataya ay may kapangyarihang baguhin ang buong komunidad, pati ang buong bansa. Madalas nating marinig sa Biblia ang ganitong klasing pagbabago. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ito mismo ang nangyari sa Gaza. Ang mga taong nakasaksi ng liwanag ay parang nakaranas ng malalim na pagbabago sa loob. Iniwan ang dating buhay at pumasok sa panibagong landas na puno ng pag-asa at pananampalataya. Para mas maintindihan ang bigat ng pangyayaring ito, isipin natin ang mga numero. Sa kasaysayan, ang malawakang pagbabago ng relihiyon ay inaabot ng maraming taon, minsan dekada pa. Pero sa Gaza, nangyari raw ito halos sabay-sabay. Para bang isang kisap mata lang. Isang bilis na hindi maipaliwanag, maliban na lang kung totoong may napakalakas na presensya ng Diyos na dumampi sa lugar. Hindi lang ito tungkol sa dami ng nagbago. Ito ay tungkol sa bilis at tindi ng pagbabago. Parang isang buong komunidad ang biglang ginising ng isang napakalakas na liwanag. Isa pa sa mga nakasaksi ay si Muhammad. Matagal na raw siyang hindi naniniwala sa mga himala. Para sa kanya, mga lumang kwento lang yan. Pero nang gabing iyon sa Gaza, biglang nagiba ang lahat ng paniniwala niya. Ganito ang sinabi niya, akala ko dati katang-isip lang ang mga himala. Pero nang makita ko ang liwanag at ang kapayapaang naramdaman ko, hindi ko na kayang pagdudahan. Alam kong may banal na nangyayari sa harap ko. Para sa kanya, ang gabing iyon ay parang pagsisimula ng bagong buhay. Isang personal at spiritual awakening na hindi niya inasahan. Ang nangyari sa Gaza ay naging beacon of hope. Isang paalala na kahit sa mga lugar na puno ng gulo at pagdurusa, may pagkakataon pa ring pumasok ang liwanag ni Jesus at baguhin ang puso ng tao. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and hides it. Instead, they place it on a stand and it gives light to everyone in the house. Let your light shine before others so they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang nangyari sa Gaza ay parang buhay na larawan ng talatang ito. Isang liwanag na hindi kayang itago. Isang pangyayaring nagpakita ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng mga nakasaksi, paalala ito sa ating lahat. Hindi kailanman nawala ang Diyos. Hindi siya tumitigil sa pagkilos. Minsan, ginagawa niya ito sa mga tahimik na paraan. Pero minsan, tulad ng sa Gaza, nagpapakita siya sa paraang hindi mo malilimutan. Ang mensaheng ito ay hindi lang para sa mga nakakita ng liwanag. Ito ay para sa ating lahat. Palalimin ang pananampalataya, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, at buksan ang mga mata sa mga senyales ng kanyang presensya sa mundo. Isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng kwentong ito ay ang reaksyon ng mga lokal na leader na nandoon mismo. Mga imam at religious leaders, mga taong matagal nang tinitingala at kinikilalang haligi ng kanilang komunidad, ay napahinto at napaluha sa nakita nila. Ayon sa ilan, may boses pa silang narinig sa puso nila. Isang boses na tila tumatawag sa kanila para sundan ang bagong landas na ipinapakita ng liwanag. Isa na rito si Imam Hassan. Mahigit 2 dekada ng leader sa kanilang lugar,
Ganito ang sinabi niya, "Ramdam ko ang tawag na sobrang lakas. Para bang mismong Diyos ang kumausap sa akin. Alam kong kailangan kong sundin ng liwanag at takayin ang mga tao ko sa bagong katotohanan ito." Isipin mo kung gaano kalaki ang epekto kapag mismong mga pinuno ang unang nagbago. Kapag nagbago ang leader, natural na sumusunod ang mga pamilya, kapitbahay at buong komunidad. Kaya ang nangyari sa Gaza ay hindi lang personal na pagbabago. Ito ay malawakang paggising. Ang ganitong klaseng pagbabago ay paulit-ulit ng kinukwento sa Biblia. Tulad na lang ng nangyari kay Saul sa Acts chapter 9, isang taong umuusig sa mga Kristyan noong unang panahon. Habang papunta siya sa Damascus, biglang may liwanag mula sa langit na tumama sa kanya. Narinig niya ang tinig na nagsasabing, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" At mula sa encounter na yon, nagbago ang buong buhay niya. Mula Saul naging Paul, isa sa pinakamalakas na tagapangalat ng salita ni Jesus. Kaya marami ang nakakakita ng pagkakatulad ng nangyari sa Gaza. Liwanag, presensya, pagbabago at isang panawagang hindi mo kayang baliwalain. Nang kumalat ang balita, parang apoy itong lumaganap. Iba't ibang media outlet ang nag-ulat. Social media ay napuno ng videos, posts at articles tungkol sa pangyayari. Iba't ibang tao, kahit mula sa iba't ibang relihiyon at bansa, ay nagtanong, nagulat at na-curious. Pati mga skeptics ay napaisip. Isa na rito si Dr. James Thompson, isang kilalang kritiko ng religious miracles. Ganito ang sabi niya, "Buong buhay ko, trabaho kong i-debunk ang mga himala. Pero ang nangyari sa Gaza, hindi ko pwedeng basta itapon. Totoo ang mga testimonya at napakalaki ng epekto. Kailangan itong seryosohing pag-aralan. Habang mas maraming kwento ang lumalabas, mas lalong lumilinaw ang pattern, liwanag, pag-asa at pagbabagong buhay. Hindi lang spiritual ang epekto, emosyonal at psychological din. Maraming nagkwento na para bang may biglang nawala sa dibdib nila. Ang bigat, ang lungkot, ang matagal ng takot. Para bang may bagong linaw na pumasok sa isip nila. Hindi rin dapat kalimutan ang mga bata at kabataan na saksi sa pangyayari. Dahil mas bukas ang puso ng mga bata, mabilis nilang naramdaman ang presensya ng Diyos. Si Sarah, 10 taong gulang lang, ganito ang sinabi, "Nakita ko ang liwanag, tapos sobrang saya ko. Parang alam kong mahal ako ni Jesus. Gusto ko pa siyang makilala." Ang ganitong innocence at dalisay na pananampalataya ay napakalakas na paalala ng tunay na pag-ibig ng Diyos. At ang isa sa pinakamagandang bunga ng pangyayaring ito ay ang pagkakaisa. Sa Gaza, maraming denominasyon ng Christianity at kadalasan magkakahiwalay silang sumasamba. Pero dahil sa pangyayaring ito, nagsama-sama ang iba't ibang Christian groups. Nagkaroon ng joint services, prayer meetings at mga pagtitipon ng magkakaibang simbahan. Lahat nagkakaisa dahil sa iisang karanasang nagpakilos sa kanila. Isang malinaw na patunay na kayang pagtagpuin ng Diyos ang mga taong dati magkakahiwalay kapag siya mismo ang nagbigay ng liwanag. Sabi sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6, "There is one body and one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all." Ang nangyari sa Gaza ay parang buhay na larawan ng talatang ito. Iba't ibang tao, iba't ibang pinanggalingan, pero nagkaisa sa iisang pananampalataya kay Jesus. Minsan may mga kwento talagang kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. At yun ang nangyari pagkatapos umabot ang balita tungkol sa paglilitaw ng liwanag sa Gaza. Hindi lang ito eksena na nakaka-amaze. Ito ay naging malalim na spiritual awakening na kumilos sa puso ng milyon-milyong tao. Isa sa kanila si Ali, isang Muslim na buong buhay ay tapat sa kanyang relihiyon at komunidad. Pero nang gabing iyon biglang may nabago sa kanya. Ganito ang sabi niya, "May naramdaman akong hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Parang hinawakan mismo ng Diyos ang puso ko. Nakita ko ang figura ni Jesus at alam kong nakakasaksi ako ng isang himala. Napuno siya ng kapayapaan, isang kapayapaang hindi niya naranasan sa buong buhay niya. Mula doon, niyakap niya ang Christian faith at nakatagpo ng bagong direksyon sa buhay niya." Si Fatima naman, isang ina ng 3, ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Magulo ang pamilya, halos hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas. Pero nang makita niya ang liwanag at ang figurang kahawig ni Jesus, nag-iba ang lahat. Ayon sa kanya, parang biglang nawala ang lahat ng bigat ko. May init at pagmamahal na bumalot sa akin. Alam kong tinatawag ako ni Jesus. Hindi lang siya ang nagbago. Pati ang mga anak niya ay sumama sa bagong pananampalataya. Ang dati nilang puno ng takot na tahanan ay napalitan ng pag-asa at bagong direksyon.
at hindi sila nag-iisa. Sa buong Gaza, libo-libong tao ang nagsabi ng halos magkaparehong kwento. Iba-iba ang detalye, pero iisa ang tema, ang malakas na presensya ng Diyos at ang pagbabagong dala nito. Maraming nagkwento na parang sila'y ipinanganak muli, na parang tinanggal ang dating mga bigat at binigyan sila ng panibagong buhay. At tugma ito sa sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Isa pang malakas na halimbawa ay si Hasan, isang lokal na leader na kilala bilang napaka-skeptical tungkol sa mga himala. Buong buhay niya tanong siya ng tanong tungkol sa mga kwento ng divine intervention. Pero nang makita niya ang liwanag, bumaligtad ang mundo niya. Sabi niya, may init at kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Alam kong banal ang nangyayari sa harap ko. Bumukas ang puso ko sa bagong landas. At gaya ng inaasahan ng magbago ang puso ni Hasan, sumunod ang maraming tao sa kanyang komunidad. Mula sa iisang kwento, kumalat ang liwanag sa mas marami pang tao. Hindi mo talaga masusukat ang bigat ng Christianity sa mga conversion na ito. Para sa kanila, ito ay hindi lang pagbabago ng relihiyon, kundi isang pagsilang ng bagong buhay. Para sa marami, ang pagyakap sa Christianity ay parang pagkahanap ng koneksyon sa Diyos na hindi pa nila naranasan kahit kailan. May hatid itong kaligtasan, pag-asa at pagkakataong magsimula muli. Ang mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig, habag at kapatawaran tumama ng diretso sa puso ng mga bagong mananampalataya. Dito nila nakita ang paraan para buuin ulit ang sarili, ang pamilya at pati ang kanilang komunidad. Makikita ito sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sa Gaza, ang pagbabago ay hindi lang tungkol sa mga personal na kwento, kundi pati sa laki ng bilang ng nagbago. Sa buong kasaysayan, ang malawakang conversion ay inaabot ng maraming taon, minsan dekada pa. Pero dito, nangyari raw ito halos magdamagan. Ayon sa mga ulat, ilang linggo lang matapos ang paglitaw ng liwanag, mahigit 6 na milyong katao ang nagdesisyong sumunod kay Jesus. Isang numero na halos imposibleng paniwalaan, pero lalo pang nagpapatunay kung gaano kalakas ang epekto ng pangyayaring iyon. Para maintindihan ang bigat nito, isipin natin ang ilang bahagi ng kasaysayan. Noong panahon ni Emperor Constantine sa early 4th century, unti-unting naging Christian ang malaking bahagi ng Roman Empire. Pero kahit ganoon kabigat ang pangyayaring yon, ilang dekada pa rin ang tinagal bago mangyari ang ganitong pagbabago. Ganito rin sa tinatawag na Great Awakening sa Amerika, mga panahon ng malawakang pagbabalik loob noong 18th at 19th century. Umabot ito ng maraming taon bago lumakas ang kilusan. Pero sa Gaza, iba. Halos sabay-sabay ang pagkilos. Halos instant ang pagbaliktad ng mga puso. At para sa maraming nakasaksi, ang bilis nito ay patunay na hindi ito basta emosyon o impluensya, kundi bunga ng direktang pagkadama sa presensya ng Diyos. Isipin mo na lang, mahigit 6 na milyong katao ang biglang nagpasya na sumunod kay Jesus. At ginawa nila ito dahil sa isang karanasang hindi nila makalimutan. Para sa mga nagbago, hindi lang ito relihiyon. Marami ang nagkwento ng kapayapaan na hindi nila kailanman naramdaman, ng pagmamahal na hindi nila maipaliwanag, at ng pagkadama kay God na parang personal na kumausap sa puso nila. At tugma ito sa sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ganito ang nangyari sa Gaza, isang pagbabagong nagsimula sa loob ng tao at lumabas bilang isang napakalakas na kilusan na nagbago ng milyon-milyong buhay. Ang mga nagbagong loob sa Gaza ay hindi lang basta nagpalit ng relihiyon. Dumaan sila sa matinding pagbabago ng isip at puso. Parang may bagong buhay na sumibol sa kanila. Isang magandang halimbawa si Lila, isang dalagang matagal nang naghahanap ng kahulugan sa buhay. Ganito ang kwento niya. Nalilito ako noon, parang walang patutunguhan. Pero nang makita ko ang liwanag at maramdaman ko ang presensya ni Jesus, alam kong natagpuan ko na ang matagal ko nang hinahanap. Parang umuwi ako sa tahanan. Ang karanasan ni Lila ay larawan ng malalim na koneksyon at belongingness na naramdaman ng libu-libong bagong mananampalataya. Hindi lang sila nagbago sa labas, nagbago ang puso, ang pananaw at ang direksyon ng buhay nila. At dahil dito, hindi lang iisang tao ang nagising.
Isang buong komunidad ang biglang nagkaroon ng spiritual awakening. Dumami ang pumapasok sa mga simbahan. Puno ang mga upuan, may mga taong sabik matuto at gustong mas kilalanin pa si God. Dahil sa dami ng bagong Kristiyano, mismong mga community leaders ang naglunsad ng mga programa para tulungan at alagaan ang bagong pananampalataya ng mga tao. Ang pagkilos na ito ay parang echo ng unang Christian community sa Book of Acts, kung saan araw-araw may nadadagdag sa nananalig sa Panginoon. Kung titingnan sa mas malawak na kasaysayan, ang pagkalat ng Christianity ay madalas nagsisimula sa malalaking pangyayari na parang apoy na biglang kumakalat. Isipin mo ang nangyari sa Ethiopia noong ika-4 na siglo nang dahil sa pangangaral ni Frumentius, isang buong bansa ang unti-unting yumakap sa pananampalataya at hanggang ngayon nananatiling malakas ang Kristyanismo roon. Ganoon din ang nararamdaman ng marami tungkol sa nangyari sa Gaza. Isang modernong kaganapan na nagpasiklab ng malawakang spiritual revival. Kung susuriin naman ang mga numero, lalo pang lumalabas kung gaano ka-extraordinary ang pangyayaring ito. Sa normal na daloy ng kasaysayan, ang pagbabago ng relihiyon ng isang malaking grupo ay inaabot ng mahabang panahon. Social, political at cultural factors ang kadalasang nagtutulak nito. Pero sa Gaza, iba ang nangyari, mabilis, sabay-sabay. At tila isang direktang pagkilos ng Diyos ang nagtulak sa kanila. Isipin mo na lang, sa loob lamang ng ilang linggo, mahigit 6 na milyong katao ang nagdesisyong yakapin ng Christianity. Hindi ito basta statistik, isa itong malinaw na indikasyon ng impact ng naranasan nila. Isang divine encounter na tumama sa puso ng buong komunidad. Ang bilis at laki ng pagbabagong nangyari sa Gaza ay halos walang kapantay sa modernong panahon. Kung ikukumpara mo ang First Great Awakening sa Amerika, na nagbago ng relihiyon ng libu-libong tao. Umabot ng ilang taon bago lumaki. Pero sa Gaza, ang lahat ay nangyari halos sabay-sabay na para bang may isang puwersang hindi kayang pigilan ang kumilos sa puso ng tao. Para sa mga bagong mananampalataya, ang pagyakap sa Christianity ay parang pagkahanap ng koneksyon kay God na hindi nila naranasan noon. Nagbigay ito ng direksyon, pag-asa at pakiramdam na may bagong simula. Ang mga turo ni Jesus tungkol sa pag-ibig, habag at kapatawaran ay tumama sa kanila ng direkta. Parang may pintuang bumukas para sa paggaling at panibagong buhay. Ito ay tugma sa sinasabi ng Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. Put off your old self, be made new in the attitude of your minds, and put on the new self created to be like God. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? At paano ba tayo bilang mga mananampalataya dapat tumugon sa ganito kalaking himala? Isipin mo kung paano ang pakiramdam na personal mong masaksihan ang isang divine miracle. Ganito ang nangyari sa Gaza, kung saan maraming tao ang nakakita ng figurang kamukha ni Jesus, balot sa liwanag na parang tumagos hanggang kaluluwa. Isa sa pinakamalakas na kwento ay mula kay Ked, dating imam at respetadong leader ng kanilang lugar. Hindi niya inaasahan na isang gabi, parang biglang nabaligtad ang buong pananaw niya sa buhay. Ganito ang sabi niya, napakalakas ng tawag, para bang ang Diyos mismo ang kumausap sa puso ko. Hindi madali ang magbago, pero tama ang pakiramdam. Mas malapit ako kay God ngayon kaysa dati. Ang pagbabago ni Ked ay hindi maliit at tulad ng marami, nagsimula siya sa pagdududa at natapos sa pananampalataya. Ito ang klase ng pagbabago na hindi kayang pigilan ng kahit anong takot o pag-aalinlangan. Pero hindi lang mga individual ang nagbago. Pati buong pamilya, pati buong komunidad. May mga tahanan na sabay-sabay na nagpasiyang sumunod kay Jesus. Parang echo ng nangyari sa Book of Acts, kung saan buong household ang nabinyagan at naging bahagi ng pananampalataya. Dito makikita kung gaano kalakas ang epekto sa komunidad. Naging mas malapit ang mga tao sa isa't isa, nagkaroon sila ng bagong lakas at nagkaisa sila sa iisang layunin, ang makilala ang Diyos ng mas malalim. Isa pang kapansin-pansin ay ang dami ng kabataan na naging parte ng kilusan. Marami sa kanila ang nawalan ng direksyon dahil sa hirap ng buhay, pero bigla silang nakatagpo ng pag-asa. Isang halimbawa si Omar, 19 years old, na matagal nang naguguluhan sa sarili niyang pagkatao. Ayon sa kanya, nalilito ako noon. Hindi ko alam kung sino ako, pero nang makita ko ang liwanag at maramdaman ko si Jesus, parang biglang naging malinaw lahat. Parang nalaman ko kung ano talaga ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Malinaw na para sa maraming kabataan, ang pananampalataya ang naging sagot sa tanong na matagal na nilang pasan. At dahil sa pagdagsa ng libu-libong bagong mananampalataya, ang mga simbahan sa Gaza ay muling nabuhayan.
puno ang mga service, puno ang mga prayer meetings, puno ng taong gustong matuto at lumago sa pananampalataya. Ang mga pastor at church leaders ay halos hindi na nagpapahinga. Ginagabayan ng mga bagong sumasampalataya, tinuturuan sila, binibigyan sila ng community na may malasakit at pagkalinga. Parang muling nabuhay ang eksenang makikita sa Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking bread, and to prayer. Habang pinagninilayan natin ang mga kwentong ito, lumilinaw ang isang bagay. Ang paglitaw ng liwanag sa Gaza ay hindi simpleng kaganapan. Isa itong malawakang spiritual awakening na kumilos sa puso ng milyon-milyong tao. Ito ay personal. Ito ay pangkomunidad. At ito ay malinaw na tanda ng pagkilos ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ang dami ng nagbago, ang lalim ng transformation. At ang bilis ng paggalaw ng kilusan ay patunay na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Isang himalang hindi matatanggihan ang kapangyarihan. Ito ay paalala na ang mensahe ng Biblia ay totoo at ang pananampalataya ay may kakayahang baguhin ang buhay, ang pamilya at pati ang isang buong komunidad.